Praise God. Medyo may boses na. Tinamaan po tayo ng kunti lang naman. Mga 10 days lang na may. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito na kung saan sa bawat pagtitipon ng iyong mga anak, ang pangako mo ay naroon ka, O Diyos. Kaya sa oras na ito, aming kang welcome, pinasasalamatan at ikaw may gagawin sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, ikaw magturo sa akin at sa aming lahat, Panginoon, na maunawaan po namin ang mga salita mo na amin pong pag-uusapan sa umagang ito. Sa oras na ito, Lord, ibinabalik ko ang lahat ng pasasalamat at papuri sa lahat ng iyong gagawin sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. At medyo siguro ito yung isi-share ko sa inyo na sandali lang. At medyo yung boses natin ay pag tinutodo ko ay nawawala siya. Kaya marami akong kinansilang concert dahil wala po akong boses ng mga nakarang araw. Medyo bumalik, naulanan, nawala ulit. Pero purihin ang Diyos at nakabalik na. At patayin ko muna ang data, baka may tumawag. Okay, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Numbers o Bilang chapter 13. Alam ko po na ang passage na ito ay palagi ng pinag-uusapan. Pero ang Biblia ay paulit-ulit lang naman yan at pag-aaralan natin ulit dahil meron pong message ang Diyos sa bawat binabasa natin at pinag-aaralan natin mga salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat kay Sister Merly. Sabi ko, amen po ba? Amen. Okay. Numbers chapter 13. Ito po ay, alam nyo na, ito po yung kung saan yung mga Israelites ay patungo doon sa Kanaan at ang sila ay nasa Paran ay tumigil muna sila para ispayan, tingnan kung anong laman ng Kanaan. Kasi ang promise ng Lord, pagkatapos ng Israel lumabas sa Egypt, dadalhin sila ng Diyos doon sa lugar ng Kanaan na kung saan ang Diyos nangako sa kanila ng magsagana at magandang buhay. So, Old Testament time po yun. Ngayon, sa ating panahon, si Jesus Christ ay dumating at magandang buhay ang dala rin sa atin. Amen. Sabi ng John 10 verse 10, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay at buhay na masagana. Wala po yan dyan. At sino po nag-agree sa sinabi ng Diyos? Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon ay kinalaman po sa ating pananampalataya at sa ating mga sinasabi. Yung ating confession, yung mga sinasabi natin, kailangan galing siya sa salita ng Diyos. Ang ibig po sabihin nun sa Greek word, yung confession ay homologeo. Ang ibig po sabihin ay to agree, to speak, and to say the same thing. Yung pong salita ng Diyos na ating pag-aaralan o ang ating mga sinasabi dapat ay nag-a-agree tayo sa sinabi ng Diyos. Amen po ba? No, dito po, dyan po sa ating babasahin, dyan po nagkagulo ho yung mga Israelite. Dahil tumigil po muna sila para sabi ni Moses, kitaon daw natin itong kakatuan natin. Pagkanduda pa sila sa Diyos na ang Diyos dadalhin sila kung saan lang. Ang pangako ng Diyos sa kanila ay sila'y pumunta doon upang sila'y mamuhay doon na masagana. Galing sila sa pagkaalipin, kaya hindi pwedeng mabubuhay ang mga anak ng Diyos nang tayo ay mabubuhay na mahirap. Amen. Pero kaklaruhin ko lang po, hindi po nababase ang pagpapala sa atin ng Diyos sa dami ng ating pera, sa dami ng ating property,
Kasi maraming property, nag-aaway-away pa. Marami ng pera, nag-aaway-away pa. O hindi sila masaya. Ang totoong kasayahan, yung kagalakang binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Kasi tanggalin mo ang pera. Di ba pag may pera ka, wow, dami na, ang saya. Malaki na ang savings ko. Meron pa akong share doon sa aming co-op. Di ba? Pero tanggalin mo yung pera kung masaya pa rin ang tao. Kapag ang pera, wala na at masaya ka pa rin, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ibig ko sabihin nun, ang kagalakan mo ay hindi nanggagaling sa material na bagay. Ang sabi ng Diyos, set your minds on things above, huwag yung dito sa lupa lang ang ating pagtuunan ng pansin. Kasi kapag dito lang sa mga bagay dito sa mundo, magkakaroon ka ng kaaway. Amen? Dahil dito sa mundo pinag-aagawan ng mga bagay dito sa mundo. Pero bibihira po ang nag-iisip ang patungkol sa Panginoon. So ngayon, wala po ito sa sinasabi ko. Kung mag-focus na po tayo, sabi ko maikli lang po itong aking i-share sa inyo para magkaroon po kayo ng time na mapag-aralan po ito. Ngayon, doon po sa chapter 13, ang sabi ni Moses, makulunganay kita din. Thank you, Bea. At sabi ng kanyang mga grupo, kitaon daw nato dito na lugar na atong kakatuan kung nanon itsura. Kung igwa ba ngayong kahoy dito, igwa kung nanon ato dito. Pero ang sabi ng Bible kasi, pag binasa natin, flowing with milk and honey. Hindi ibig sabihin na damo ditong gatas, kaya damo ditong putyukan, kagkiyot. Diba? Ang ibig po sabihin ng flowing with milk and honey, masagana siya. Yung lugar na yon ay masagana sa lahat ng uri na kailangan o pangailangan ng tao. So doon po, dito po sa chapter, gagamit po ako ng NIV kasi parang NIV ang ginamit ko. Pwede po itaas na po yan. Ayan. Ayan, ayun na nga, nag-explore na, pinuntahan na, nakita na. At bumalik nga sila at ang ebidensya na yung lugar na yon ay napakaganda. Dahil sa araw na yon, nang pumunta sila, oras ng harvest o pagbunga ng mga pananim doon. So nakakuha sila ng ebidensya. Sabi pa nga sa taga Mindanao ng ebidensya, mayroon kaming dala. Oh, yung grapes, mga kaibigan, mga kapatid, ang grapes doon ay hindi isang tao nagbibitbit. 2 tao ang nagpapasan. Sino nakakarinig sa akin? Okay. Anong sabi ko? Oo, yun. Ganyan ho ako doon sa bukid. Narito sabi ko bigay na? Okay. Tapos, nung makita nila, maganda nga. Lahat ng report nila ay maganda. Sa nakita nila sa lugar. Okay. Abante ng konti. Sino pong may control? Ayan, ayan naman sabi nga, no? Ito ang nag-ano. Sige, abante yan. Hindi na natin habaan dahil alam mo na po ito ng karamihan. Alam ninyo ito na ang message nito ay yung patungkol sa mga problema ng Israel. Ngayon, pumunta po tayo sa verse 27 para mabilis po tayo. Eto na, lahat ng kanilang grupo sila ng mga tribes. Pagdating doon, kunyari, pinadalang ilala doon, pastora doon ng mga worker. Pagbalik, ay, pastora, maganda doon. Oo. Pagbalik, ang isang grupo, kunyari may dalawa, neg positive. Ayos doon. Mag-put-up tayo ng church doon. Sabi ng iba, ay, hindi pwede. May impoy. Hindi pwede, magulo yun. Sabi nga nang narinig ko, ba't ka pupunta doon sa bukid? Ang gulo doon eh. Yun ang paboritong gusto ng Diyos na baguhin yung magulo. Amen? Dati ang buhay natin magulo, pero binago ng Diyos. Amen po ba?
So, ayun. Ngayon, dito pala ako. They gave Moses to this account. We went into the land to which you sent us. Tagalog na lang natin. Adi na. Adi na ang among report. Ang report ninda, nakita na namin napakaganda. Ang sabi ron, flowing with milk and honey. Ito daw ay nag-flow. Sa grabing kasagana ang lugar na yon. At ito, yung prutas of ebidensya. Nagdala sila ng pomegranates, lahat ng uri ng prutas na nandun nagdala sila para patunayan na ang lugar na kanilang pinuntahan at dadalhin sila ng Diyos doon ay isang napakaganda, masagana na lugar. Now, eto na. Verse 28, but the people who live there are powerful, and in the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak o Enak there. Ito pong si Enak o Anak ay lahi po ng mga giants. Darat po sinda. Grabe ang mga height ninda. Amitoan ninda nakita. Nakita din ninda na maganda ngani. Etong verse 28. Pataas natin. Yan, kasi sandali tayo. Di ba? Dagdag pa. And the Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea. Lahat ng area, andun lahat yung pinakamalalaking mga tao. So, ituloy natin. Verse 30. Sigurado akong lahat kayo dito ay mga Caleb. May spirit na Caleb. Amen? Ay, ito na. Verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, anong sinabi ng mga naunang nag-report? Maganda. Pero may kasunod. Problema. Sobra sinda kadarag ko at 45. Ibig sabihin, ang kanilang bakod hindi mo kayang sabi sa lusmugan na matumba mo lang. Talagang grabe ang kapal ng kanilang bakod. Walang basta-basta makakapasok doon nang hindi ka dadaan sa laban. Amen. Walang Kristiyano na yumaman agad na hindi dumaan sa struggles. Amen po ba? Walang Kristiyano na ginamit ng Diyos na hindi dumaan sa maraming training mula sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay walang problema na pinagdadaanan, hindi ka magagamit ng Diyos. Amen po ba? Kapag gusto mong gamitin tayo ng Diyos, i-welcome natin ang lahat ng uri ng mga negative, lahat ng uri ng mga problema, dahil ginagamit ng Diyos yun para mabago ang ating mga buhay. Ay, waya, John. Okay. Anong sabi sa verse 30? Ang sabi ni Caleb, saba mo niya. Silence daw, sabi. Ano ba sabi saya niya? Sabi, huyo ka mo. Kaya nagkaribok na. May ayaw nga niya ang lugar, pero grabe ang bantay. Grabe ang problema natin. Sabi ng Bible. Okay, tuloy po natin. Verse 31. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. So nagkukontra, naglalaban. Yung sila Caleb at si Joshua, atakihin natin. Papasukin natin. Promise ng Lord, pupunta tayo doon at mamumuhay tayo doon. Sabi ng iba, hindi natin kaya. Kaya ang kasunod,
Dahil mas malakas sila sa atin. Naniwala kayo dyan? Huwag tayong maniwala sa size. Amen. Maniwala tayo sa power ng Lord. Amen po ba? Yan. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. And said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw, there are of great size. Amen. Great size. Sabi ng Biblia, greater is He. Amen. Great ang mga problema, daragko kaya ang mga ginaatubang naton, pero ang sabi ng Biblia, greater is He. Saan yun? That is in me. Amen. Than He that is in the world. So kung may great size, may greater naman na nasa atin. At nasaan yung greater na yun? Ang sabi ng Biblia sa 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Huwag nating labanan ang problema ng sarili nating kalakasan dahil siguradong hindi tayo mananalo. Kasi ang iniisip, mga kapatid, na mga Israelites, ang kanilang sariling lakas ang ilalaban natin kapag nilabanan natin ang problem na sarili nating lakas, kasama na tayo sa malaking problema. Amen po ba? Dali natin doon sa walang labanan, sa taas. Amen. Sabi ng Bible, tayo daw ay may nabasa ako at nag-quicken sa akin nung binabasa ko yung Galatians 2:20. Sabi ron, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and give Himself up for me. Ang sabi sa akin ng Lord, yan ay super, excuse me, wala na si Mike Enriquez eh. Meron pa ako. Ang sabi ng Lord, supernatural yan. Ang supernatural, yung, kaya may tinatawag na miracle dahil hindi natural na nangyayari. Amen. Bakit nakalakad si Jesus sa tubig? At bakit nakalakad si Peter sa tubig? Supernatural. Dahil mayroon siyang sinundang salita. Amen? Sabi ng Lord, come. Kapag lumakad tayo ayon sa kanyang salita, may mga supernatural na nangyari sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Pero pag lumakad tayo sa salita ng tao, sa salita natin, natural lang, wala super ang mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Parang hindi kayo sumasang-ayon sa akin. Amen. Mga kapatid, ang sabi ron, mayroon pa tayong matutuklasan na alam ko, nabasa nyo na at narinig nyo na. Ituloy po natin. Ayan. O, ito na. Ang Nephilim ay giants. At meron pa niyan ngayon. Nakatago lang. Nasa Bible yan. Okay. Nakita namin ang Nephilim, yan yung mga giants, pinakamalalaki sila. Doon, yung mga descendants ni Anak came from Nephilim. At anong sabi nila? Anong sabi nila sa kanilang mga sarili? Kami ay tulad lang ng mga tipaklong sa aton mga sa ating panahon o didi, duron lang daw sinda. Duron lang daw ang inda pagsudong sa inda mga sadiri dahil jutay-jutay sinda ang inda kaaway dako-dako. Ang sa natural, duron man lang kita. Pero ang labanan doon, sa dimension, doon sa kingdom of God. Amen po ba? Sa supernatural. Naalala niyo yung, minsan itong agila, pag nilalabanan nila yung mga snake or mga malalaking na dinadagit nila, yan na sa taas. Minsan inuhulog nila. Doon muna nila dinadaan ang laban. Amen? Ang labanan,
doon muna sa prayer, sa salita ng Diyos. Ang result, maganda. Amen? May nakita ko, dinakit niya, laki. Dinala niya sa taas. Nung nasa taas niya, hinulog niya. O di, kung saan ulo niya, saan niya hinulog, kinaon niya na. Amen po ba? Ang laban natin, dalhin natin doon sa taas. Hindi dito sa mundo. Amen po ba? Tiyak tayo po ay laging mananalo. Huwag natin tingnan ang ating mga sarili na hindi malaki ang church na ito, hindi malaki ang building. Sa mga masunod na panahon, ma-atras kita pa kani. Amen? Madagdag ka mo sa building dahil hindi tayo grasshopper. Amen? Mga anak tayo ng Diyos at mga conqueror ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, tingnan natin ang ating mga sarili na tayo ay mga anak ng Diyos. Si David at si Goliath, napakaliit ni David. Pero ano sabi ni David? Simula sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Diyos at puputulin ko ang iyong ulo. Ano nangyari? Naputol nga. Dahil sa sinabi niya. Amen? Yung word na narinig niya sa Diyos, na nilagay sa kanya ng Diyos dito, yun ang inaksyonan niya. Amen? Hindi siya magkakaroon ng tapang kung hindi galing sa Diyos. Dahil ang kalaban mo ay ang kalaban ng Israel na lahat ng mga sundalo ng Israel tumatakbo kapag nagsasalita na si Goliath. Ang sabi ng Biblia sa Samuel, pag narinig nila si Goliath na naghahamon, nagtatakbuhan sila. At nagtatago, nanginginig sila. Pero dumating ang isang maliit. Sabi niya, sino yun na? Ako daw sa namaato. O nanalo siya. Bakit? Ang sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. So ang labanan doon sa taas. Amen? Ang labanan ay nasa tuhod. Prayer. Declaration ng Word of God. Alam nyo, ang natuklasan ko, maliit pa lang na natuklasan ko, marami pang i-reveal ang Diyos sa akin. Amen? Ang natuklasan ko, hindi po ako nagpipray na ng Lord, bigyan mo po ako ng pagkain, wala po ako dito. Trabaho. Nagmi-ministry ako sa bukid, ano naman ng pagkain ko, wala. Ang sinasabi ko, Lord, thank you, hindi ako magugutom. Paulit-ulit ko lang sinasabi, thank you Lord, hindi ako magugutom. Thank you Lord, you are my provider. Thank you Lord, you are my shepherd. Nung nawalan ako ng tablet, di ako nakabasa masyado sa Bible. Nag-pray ako minsan. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ulit. At pinasasalamatan ko na. Salamat Lord, dahil kailangan ko ang tablet. Sumunod na araw, tinawagan ako ng taga-Cagayan de Oro City, hingi ang aking address. Dahil bibili sila ng tablet, ipapadala sa akin. Ay hindi naman sila naka-order, pinadala sa akin ang pera, katunayan, andito na ang pera, at na-order na namin, next week may tablet na ulit ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Dati ang tablet ko, hindi ganong kilalang brand. Ngayon, Samsung Galaxy A9 Plus 5G. So, makakatulong po yun sa akin. Minsan ko lang po yung sinabi, Lord, thank you sa tablet. Meron po akong lagi kasama tao na pag ano siya sa lamesa, kakain, natabig niya yung suka, yung toyo. Eh, sa pagkatanga ko talaga. Sa sunod, natabig niya na muli, oh, narito, kay pagkatanga ko talaga. Sabi ko sa kanya, kasi sinasabi mo na tanga ka. Yung sinabi mo, hindi yung namamatay. Amen? Habang sinasabi mo yun sa sarili mo, mangyayari sa iyo nun. Hindi lang suka ang matatabig mo, baka kung ano-ano pa yan. Dahil yon ang lumalabas sa ating mga bibig at yon ay powerful. Amen? So, permingani siya. So, yun napigyan, sabi ko. Pero yung tatawahan ko lang, paano kasi? Sabi mo, permi ka, permi ka tanga. Oh, lagi niya nasasabi, tuba na naman. Oh, ano na naman ito? Sa nunina, sabi niya, ay, yun na pagkatanga ninda. Dili na siya.
Kasi pag sinasabi mo, mangyayari talaga siya. Nawawala na yung boses ko. So, praise the Lord. At hindi pa tayo tapos. Ayan. May konti lang kasi akong outline dito. Kaya, inaano ko lang. Di ba sabi ko kanina, yung mga may pananampalataya, tama ang declaration niya. Amen. Okay. Anong sabi ng mga walang pananampalataya? Ang nakita nila, ang laki ng kanilang problema. Bukod sa mga giants, sarado pa yung lugar. At sabi niya, bagalang kita duron. Ama ko may nga duron. Kapatid, sino dito ang duron, may duron mentality pa? Amen? Itong si Jasmine, nag-aaral ito. Wala naman pera si Brad Noel eh. Amen? Sila, nag-aaral sila. Pero bakit malapit na sila mag-graduate? Amen. Kaya nagtiwala sila sa Diyos nila Caleb at Joshua. Amen po ba? Ngayon, sabi ko nga, huwag natin maliitin ang ating mga sarili. Dahil dito sa atin nakatira ang Panginoon. Okay. Tuloy na. Tapos na, no? Sa chapter 14. Yan. Ituloy-tuloy na natin kasi alam na yan ng mga kapatiran na puro reklamo nangyari. Alam niyo po, ang bad news, nagdadala po yan ng anxiety sa tao. Amen. Nung may pandemic, 3 ang tumatawag sa akin. Dalawa lang pala. Madaling araw, tumatawag sa akin, Brad, bigyan mo ako ng mga verses kasi hindi ako makatulog, kinakabahan ako. Yung tumatawag sa akin, macho-macho. Ang tangkad, ang laki-lalaki. So ako naman, pangalgal ako sa Bible. Send ng mga verses. Oh, thank you, Brad. Yung anak ni boyfriend, ando sa Cagayan de Oro, Tito, anong nangyari? Paano nangyari na overcome ni Jasper yung kanyang problema? Sabi ko, wala. Sinabi ko lang na makapangyarihan ng Diyos at sumasa atin ng Panginoon. So, natapos ang pandemic, buhay pa sila. Amen? Pero, sa grace ng Lord, nakatulong yung mga verses na hiningi nila sa akin. So, ngayon, ang sinasabi ko, nagsiaral itong mga estudyante. Si Sir Michelle, may estudyante sa Manila. Si Brad Noel, dahil kunti lang ang anak niya, kunti lang ang kanyang estudyante. Paano yan nila nalalagpasan? It's supernatural. Amen? Kapag magtiwala tayo sa Diyos, sa Kanyang mga salita, nag-agree tayo sa sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari yung sinabi ng Panginoon. Amen? Si Grace, hindi ko naman kilala ang parents niya. O kung sila ay mayroong bang barko o sabi nga ni Shadrach kay Nono, Daddy, Daddy, may barko ba kayo? Niloloko ko lang. Sabi ko, dapat itay na siya ng tawag mo. No, sabi ni Shadrach. Ngayon, ayan. Yung result ng bad report ng mga spies, mga kapatid, sila ay nagtarangis na. Diyan sa verse 14. Grabe na ang problema nila dyan. Pumunta na lang tayo sa verse 9. Okay. Grabe ang problema. Gusto na silang mag-select ng pastor. Amen. Kasi maghanap na kami ng pastor, magkita na kami nila. Hindi kay mahigpit man ang awang pastor. Alam mo, marami tayong papasalamatan sa mga pastor na mahigpit bandang huli. Pagdating ng panahon, ma-appreciate natin yung ginagawa ng pastor. Naalala ko, ang trabaho ng pastor higit pa yan sa mga tatay at nanay. Amen po ba?
At sa verse 9, magtatapos na tayo. Sabi ron, huwag kayong magre-rebelde. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay walang pananampalataya at may nagsabi sa iyo, nangusap ang Diyos sa isang tao, at sinabi niya na ito ang sabi ng Diyos, kunyari hindi naman narinig ng congregation, siyempre ang pastor nagko-connect doon sa Panginoon, at ang sabi ng pastor, ito ang sinasabi ng Lord, magkakaroon tayo ng gagawin ganito, pero medyo kailangan natin ang malakas na faith. Amen? Dahil mag-anniversary tayo, wala nangangako ng lechon. Pero mga kapatid, kapag magtiwala tayo sa Diyos, mangyayari at mangyayari kung ano ang pinangako ng Diyos. Amen po ba? So sa verse 9, only do not rebel against the Lord. Yung palang mga tao, kahit nakarinig na ng salita ng Diyos at ayaw sumunod, sa halip, gumagawa pa ng kung ano-ano, ang tawag pala doon ay rebelde. Sino dito ang reklamador? Equals rebelde. Amen? Para muna ko niyo pamatian. Okay, matapos na ako. Ano sabi ron? Do not be afraid of the people of the land because we will devour them. Sa ibang translation, bread lang sila sa atin. Amen? Tinapay lang sa atin yung malalaking problema. Ididibaw lang natin yan, kumbaga, lalatakan lang natin yan kung sa pagkain. Amen? Ito yung dalawa, si Caleb at si Joshua, na nakabahagi po dyan sa Kanaan nang napasok nila. Pinili dyan ni Caleb yung bandang mataas na lugar, yung Hebron. Yun ang pinili ni Caleb na lugar nung naghati-hati na sila nung mapasok nila yon. Ngayon, ang sabi ron, huwag lamang kayong magre-rebelde at huwag matatakot sa mga taong nariyon dahil yon ay peanut lang, tinapay lang, mani lang sa mga anak ng Diyos yan. Alala ko yung tinapay na yan nung sa Mindanao. Habo na mag-adal. Sabi sa tay, habo na ako mag-adal. Kaya naman, kasi nagturo sa English namin, naguluhan ako. Sabi niya, alam mo tayo yung tinapay, bread. Bread daw, bread. Tapos yung tulay, bread. Kaya muna siya mag-adal dahil ang kanyang pagkarinig ng bread, bread. Ang pagkabasa naman din ng tulay ay bread. Ngayon, eto na. Ang sabi ng Bible, their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Ang protection daw ng kalaban ay wala na. Huwag lang tayo matatakot. Amen. Amen. Mag-move tayo kung anong pinamove ng Diyos kahit sa tingin natin, imposible. Amen. Remember, nag-start ang church na ito sa masalimuot na sitwasyon. Amen? Pero, ngayon, makikita niyo yung move ng Lord. Dahil unti-unti, hindi na tayo tumitingin sa natural. Tumitingin na tayo sa supernatural. Amen? Kasi, ang sinasabi ko umuwi ako dito, ang paraan ng Diyos, nag-away muna kami ng anak ko. Tapos, nag-reconcile kami ng anak ko, hindi sa sarili ko. Kundi tuwing umaga at gabi, Lord, pinapatawad ko ang anak ko. Lord, nirelease ko ang pag-ibig, ang forgiveness, favor, araw at gabi. Nag-reconcile kami doon sa heavenly places. Amen. At nag-manifest na lang sa aming dalawa. At nagtawag siya, Pops, good morning. Hoy, well, wala. Ma-English ang tani man ako kaya naman. Sabi, kumain na aga. So yun. Lahat ng bagay ay kayang ayusin ng Diyos. Mag-flow lang tayo sa gustong ipagawa ng Panginoon. Huwag natin tingnan yung bigat at ng sitwasyon.
ang i-confess natin ay ang sinasabi ng Diyos. Ano ba sinasabi ng, sabi kanina sa binanggit ko yung to speak, ang meaning ng Greek word ng confession. To say something, to say the same thing. Ang sabi ron, di ba sabi ng Biblia, pag ikaw ay parang nag-atubili ka, sabi mga ng Biblia, we are more than conqueror. So kung nag-agree tayo doon, babanggitin natin, I am more than conqueror through Jesus Christ. I can do all things through Christ. I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. So, kapag may nararamdaman ka, anong sabi ng 1 Peter? By the stripes of Jesus, we are healed. So kung naniniwala tayo, sasabihin din natin ang the same na sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, kayo'y magaling na sa mga latay ni Jesus. Ngayon, kapag nag-pray tayo, hindi, Lord, pagalingin mo ako, Lord, grabe na, hindi na mamatsyagan. Ang gagawin lang natin mga kapatid, sabihin natin, thank you, Lord. By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed. Ang sabi ng Biblia kapag parang nalulungkot tayo, sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. Ini-echo natin, nire-repeat natin, sinasabi natin ang katulad ng sinasabi ng Biblia at yun ang mangyayari sa atin. Amen? Yung pagiging maganda at gwapo, given na yun. Pag tumingin sa salamin, parang naduda ka. Kung maganda ka at gwapo ka. Kaya lang, hindi naman yun ikaw. Yung physical yun, hindi ikaw yun. Ang totoong tao o totoong buhay natin, yung spirit natin, yun ay perfect. Hello? Amen. Kaya kung hindi ka kagandahan, maganda ka pa rin. Ako nga, hindi nga ako kagapuhan eh. Gwapo pa rin ako. Bakit? Yung spirit na nasuma sa akin, yun ang pinakagwapo. Amen po ba? Si Nono ang tingin sa akin pag ganun. Mas gwapo ka. Okay. So ngayon, patapos na kasi ako. Kasi yun na ang aking message. Kaya nasabi ng Biblia, huwag lang daw tayo magre-rebelde. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Anong una? Sabi ng Bible, ang tingin ng mga Israelites na walang pananampalataya sa kanilang mga sarili ay grasshopper. Pero ang tingin ni Joshua at ni Caleb, kami naman ay mga matatakaw. Hindi po. Matatakaw kami kumain ng mga problema. Amen. Kinakain lang namin yan. Bread lang yan sa amin. Amen. Yung mga problema ngayon, nilalantakan lang namin yan. O kaya naman sila po ang nakapasok sa promised land. Gusto po natin pumasok tayo dun sa presensya ng Diyos na maklaim natin at sumaatin ang lahat ng pinangako ng Diyos. Sumampalataya tayo sa Kanya. At sabihin natin yung mga sinasabi niya. Ano ba sinasabi ng Biblia? John 10 verse 10. Jesus Christ came, tama ba ko? Naparito siya upang bigyan tayo ng buhay at masaganang buhay. So yun ang i-confess natin. Lord, naparito ka upang bigyan ako ng buhay at masaganang buhay. O hanggang ngayon, si Brother Hector kumakain. Amen? Wala akong pera talaga na sabihin, hoy, may darating sa akin na may sakot na. Kung wala po, pag wala na talaga ako, nahiga na lang ako sa bahay. Maya-maya may tatawag, kakain na daw po. Minsan sabay pa, sabihin ko sa akin, saan dyan mas masarap na ulam? Ang tawag yun ay favor. Grace na. So mga kapatid, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, lumakad tayo hindi sa natural, kundi sa supernatural na kapatid. Hindi yun mangyayari sa atin kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Kanina yung mga bata,
yan ang mga susunod na mga henerasyon ng mga worship team, worship leader. Yung dalawa kanina magandang boses. Amen. So, yun lang muna. At hindi ko nahahabaan, itiklog ko na to dahil mayroon pa eh. Baka matukso pa akong magbasa pa ako ng iba. So,